Nasubok naman ang kahandaan ng mga Pinoy sa lindol sa shake drill na pinangunahan ng MMDA. Sa Makati City, masalimuot na rescue operation po ang senaryo nang kunwaring gumuho ang Guadalupe Bridge sa may EDSA. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, sa South Quadrant ng Metro Manila, sa Guadalupe Bridge, ginawa ang shake drill para ipakita yung kagaya ng sinabi mo, yung masalimuot na rescue kapag naganap ang 7.2 magnitude earthquake. Sa Guadalupe kasi, may riles ka na sa ibabaw ng MRT, may major bridge ka pa sa gitna at may malaking ilog sa ilalim. Paghudyat ng 9 a.m., nag-dock, cover and hold ang mga tao sa ibabaw ng tulay. Sa totoong buhay, kung kaya, Connie, dapat lalayo ka, tatakbo ka palayo ng tulay. Pero sa lakas ng pagyanig ng 7.2 magnitude, ay nag-dock, cover and hold na lamang ang mga tao. Sa puntong yun, diskaril ang MRT at nagbagsakan sa tao sa baba ang mga debris at malalaking billboard. Makikita mo pang may batang umiiyak habang minamasdan ng kanyang ina na nasa ilalim ng debris. Bagamat alam naman nating lahat at alam ng bata na ito'y simulation lamang, pero sa gitna ng kaguluhan ng simulation ay nadala siya at ng emosyon at naiyak siya. Sa puntong yun din, gumuho ang tulay at nahulog ang mga tao sa ilog at sa sasakyan. May nagliyab pang sasakyan. Pagdating ng mga rescuer, agad hinango ang mga sugatan sa ilalim ng debris at nilapatan ng lunas sa mga ambulansyang nagdatingan. Nag-retrieve ng mga nahulog sa ilog, both patay at mga survivor. Sa kalangitan naman, Connie, ay paikot-ikot ang air asset ng gobyerno para mag-assess ng damage below. Sa totoong buhay, Connie, kapag nagyari ang 7.2 magnitude na lindol, nasa kamay ng bawat isa. Paulit-ulit natin pinapaalala yan na nasa kamay ng bawat isa ang kanyang survival dahil ayon sa MMDA, 30% lamang ng manpower at resources ng gobyerno ang magagamit natin dahil mismong mga rescuer ay maaaring biktima rin. Maging handa sa sariling resources, ika nila, dahil hindi sapat ang medical facilities at humanitarian aid will not come immediately. Kapag 35,000 ang patay immediately at hundreds of thousands others are injured. At sira-sira ang mga tulay at kalsada para makaresponde papalapit sa iyo kung ikaw ay biktima ang mga responders. Sa South Quadrant, ang Villamor Air Base ang identified sub-emergency operations center at nandoon ang field hospital. Pero dapat kapag naganap ang 7.2 magnitude na quake, meron kang sarili mong emergency plan na kaya mong lapatan ng lunas ang sarili mo at ang iyong pamilya pag naganap ito. Connie? Ano naman ang naging reaksyon o pagtanggap ng mga ibang motorista na naipit naman doon sa matinding traffic na idinulot nga nitong pagsasara nitong area dyan sa may Guadalupe? Ay maraming mga motorista, Connie, ay naglakad na lamang at tumawid ng Guadalupe Bridge nung hindi na makapaghintay. Sila yung mga papunta lang naman sa may mall, patawid ng tulay at lakad na lamang sila habang minamasdan nila kung ano yung nangyayaring shake drill. Alam nila na may shake drill dahil napanood na raw nila sa balita na magkakaroon ng shake drill sa Guadalupe at masasarhan yung dalawang lane ng northbound ng Guadalupe. At sila naman ay hindi napipikon, hindi naiinis sapagkat alam nila ang kahalagahan ng kahandaan ng lahat. Kung ikaw ay residente ng Metro Manila na maging handa ka sa pagyanig na ito kung totoong mangyayari at kung kailan mangyayari ang 7.2 magnitude quake. Yes, hanggang 11 o'clock lamang ito, no? At ngayon makikikamusta lang tayo, Mark, doon sa mga kaganapan naman, ano, yung particularly yung traffic situation dyan sa area ng Guadalupe. Maluwag na kasi bukas natin naman agad dahil it took lang naman na 5 minutes yung actual drill. Tapos before 10 a.m. kasi, Connie, ay tuluyan na rin binuksan yung buong lane ng northbound ng Guadalupe. Inalis na rin agad yung kanilang props na sinunog nilang sasakyan, hiida agad ng wrecker ng kanilang tow teams. At agad rin inalis ang mga media naman kasi hindi naman pinayatong pumarada alongside the road. Doon kami sa may parking slot sa ilalim ng tulay. Kaya mabilis din naman na dumalo yung trapiko. Before 10 o'clock, Connie, ay maluwag na uli ang biyahe at dire-diretso na. Ano naman ang overall assessment, Mark, ng mga taga-MMDA dito sa kanilang pangunguna, no, ng shake drill na ito? Well, ang aminado, ang nakausap namin dyan ay si Edward Gonzalez. Siya ang head ng South Quadrant at siya din ang head ng MMDA Rescue. Sinasabi niya na, siyempre, alam mo,
Planado kasi ito ang Lindol hindi natin napaplano. At ang gusto niyang bigyan din dito ay hindi ganito. Ibig sabihin, nahirapan na nga sila sa crowd control kanina. How much more kung talagang nangyari ito at lahat ay hysterical at lahat ay nagkakagulo. You can imagine na mahirap talaga at napaka-importante ang kultura daw ng kahandaan na ito na ginagawa nilang drill taon-taon para makasanayan natin. Sabi niya ay hindi ka magiging prepared talaga 100% for it. Ang sinasabi lang nila ay maging handa tayo sa ating sarili. Yun ang gustong ipakita ng drill na ito at hindi nila sinasabi na 100% ready ang MMDA sa saganang kay Gonzales dahil kagaya ng sinasabi niya 30% lamang ang mayu-utilize na gamit at manpower ng gobyerno kapag nangyari na ito. Ang punto lamang daw talaga ay maipakita, mapalakas ang awareness sa lahat sa atin na maging handa individually. Alright, Mark, maraming salamat sa iyong mga paalala na yan at sana nga ay masaisip natin at seryosohin natin yung mga nabanggit na mga paalala na yan ng ating mga kinaukulan. Mark Salazar, maraming salamat.